ikinasal si Damon sa di kilalang babae. Ngunit walang pakialam ang lalaki basta't hindi niya ito kasama sa bahay dahil sa kanyang sakit. Is it really okay, son? This is good for our company if you'll marry her. Paninigurado nandun. Walang gana na tumango si Damon at malamig na tumitig sa ama. Yes, Dad. Wala naman akong pakialam kung sinong babae magiging asawa ko. As long as malayo siya sa akin at hindi siya dito titira sa bahay. Of course, iho. Alam na nila na bawal kang lumapit sa mga babae at allergic ang balat mo sa mga babae. Good. Ipadala niyo na lang sa akin ang papeles sa pipirmahan ko. Isang linggo lamang ang lumipas ay dumating na ang papel na dapat pinmahan ng binata upang maging ganap na niyang asawa ang hindi kilalang babae. Sigurado kayo, boss, na hindi na ninyo tinignan ang larawan na magiging asawa ninyo? Tanong na sekretary ni Damon. Wala akong pakialam about her appearance, Miguel. Wala din naman akong planong kilalanin siya. Oh, okay, boss. Pakipirma na lang nito para maipasa ko na sa munisipyo. Walang salitang lumabas sa bibig ng binata at tuluyan ng pinirmahan ang papel na magpapatunay na kasal na siya sa isang hindi kilalang babae. Kaagad namang uminom ng alak si Damon nang makaalis na ang sekretary. Congratulations, Damon C. Kasal ka na, bro. Pero walang honeymoon na magaganap dahil sa sakit mong di pangkaraniwan. Bulong nito sa sarili at mapait na ngumiti. Samantalang sa kabilang banda naman ay si Irene na umiiyak. Ilang oras nang nakaalis ang kanyang ama at tanging ang kanyang perma lamang ang nais nito. Hindi makapaniwala si Irene na kasal na siya sa isang lalaking hindi niya kilala at di man lang nakita. Basta na lamang siyang pinapirma ng kanyang ama sa isang papel bilang pagpapatunay na kasal na siya. Nasa bingit ng paglubog ang kanilang kumpanya, pati na ang hasyenda kung saan pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Gosh, hindi ako makapaniwala na kasal na ako. Pero mabuti na lang di ko makilalang lalaking iyon. Sinong niloloko nila? Allergy sa babae? Mukha nila. Pasalamat kayo. Kailangan namin kayo. Kung hindi, umiiyak na sa adang dalaga at uminom ng alak. Gabi na nang matapos si Irene at saktong tumawag ang kanyang mga kaibigan. Sa Horizon kami ngayon. Kailangan mo sumama. Dahil magmamanhatting tayo, girl. Masayang wika ng babae sa kabilang linya. Lihim na tumulo ang luha ni Irene. Nagsiselos siya sa kaibigan dahil happy-go-lucky lamang ang buhay nito. Samantalang siya ay walang ibang ginawa kundi ang sumunod sa utos ng ama. Sige, magkita na lamang tayo doon sa bar. Libre ko lahat ngayon, sagot ni Irene sa kaibigan. Ano ka ba? I'm not poor, okay? Ako na ang manlilibre sa iyo. Total, hindi naman kami naghihirap pa. See you there, Irene. Bye! Nasaktan si Irene sa sinabi ng kaibigan. Alam ng mga ito na papalubog na ang lahat ng pinagkukunan nila ng pera kasama na doon ng kumpanya. Pinahira ni Irene ang mga luhang tumulo at agad inayos ang sarili. Kailangan niyang magsaya sa oras na iyon dahil kasal na siya at hindi na tuluyang lulubog ang kanilang kumpanya. Suot ang itim na bestida na hapit sa kanyang katawan ay lumabas na si Irene sa kanilang mansyon. Sobrang dark ng kanyang makeup na nagbibigay pa sa kanya ng lakas na karisma at ganda. Walang ngiti sa labi na nag-drive ang babae patungo sa bar na napag-usapan ng kaibigan. Ilang minuto lamang ay dumating na si Irene sa bar at napahinga ito ng malalim. Kasal ako, pero magmamanhatting ako? My goodness, baka makasuhan ako nito nang wala sa oras. Di bali na. Hindi naman ata ako makikilala ng lalaking asawa ko. Oh wait, tiyak wala siya dito. Dahil allergy daw to sa mga babae. In his dreams. Kaagad pumasok sa loob si Irene at bumungad sa kanya ang iba't ibang klaseng ilaw. Napangiti si Irene na makita ang mga kaibigan nito
Kaagad umupo si Irene sa mesa ng mga ito at agad uminom ng alak. Nakainom na ng alak si Irene sa bahay pa lang, kaya nahihilo na siya sa ilang baso pa lamang ng alak. Hindi napansin ni Irene ang pagpasok ng ilang grupong kalalakihan sa loob ng bar. May VIP room tayo dito pare. Huwag kang mag-alala, hindi ka magkakasakit dito. Biro ng mga kaibigan ni Damon nang pumasok na sila sa bar. Magpapahinga na sana ang lalaki sa oras na iyon, ngunit nagulat siya nang tumawag ang mga kaibigan na nasa baba na ng bahay na naghihintay sa kanya. Dapat lang. Alam ninyong bawal ako sa opposite gender, kaya umayos kayo. Bantay niya sa mga kaibigan. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Damon at agad pumasok sa VIP room. Lumipas ang ilang oras ay lasing na ang lahat maliban kay Damon. Nakaramdam na pagkaihi ang lalaki, kaya tumayo siya upang magbanyo. Isa-isa namang tumayo ang mga kaibigan ni Irene upang mag-manhunting. Naiwan naman si Irene sa mesa dahil nahihilo na ito. Ngunit nagulat ang dalaga nang biglang may lumapit sa kanya ng isang lalaki. Single ka, miss? Kasi single din ako. Wika ng lalaki. No, kasal na ako. Yes, kasal na ako. Kaya please lang, umalis ka dito. Takot na wika ni Irene. Oh, kasal? Bakit wala kang singsing? Mapera ako, miss. Kaya wag ka na mag-inarte. Halika di. Hindi natapos ng lalaki ang sasabihin dahil may isang kamay na humawak sa kanyang damit. Stay away from her. Hindi kanya type, kaya tumigil ka. Malamig na wika ni Damon. What the? Sino ka, ha? Ako nauna sa babae ito, kaya back off. Nauna? Anong tingin mo sa kanya? Bayaran? Stay away from her, or else. Fine, dude. Fine. Umalis na ang lalaki at nakahinga naman na maluwag si Irene. Thanks. Di ko alam kung ano mangyayari kung hindi na naman natapos ni Irene ang sasabihin dahil tinalikuran na siya ni Damon. Tulala naman si Irene dahil sa kabastusan nito. Nakita ni Irene na patungo ito sa banyo kaya agad siyang sumunod dito. Naguhugas ng kamay si Damon nang pumasok si Irene. Gulat na gulat ang lalaki at napaatras pa sa takot. What are you doing here? Lumayo ka sa akin, babae ka! Hey, it's okay. I won't bite you. I just want to say thank you kanina for saving me pero tinalikuran mo ko. Gwapo ka pa naman sana at bala kong ireto ka sa kaibigan ko. Umalis ka dito ngayon din at lumayo ka sa akin and please, hindi ako interested sa kaibigan mo dahil may asawa ko. Yes, I have a wife. Oh, really? Bakit parang takot ka naman sa babae? Siguro, bakla ka no? Pilyang ngiti ni Irene at unti-unting lumapit kay Damon. Please, don't come near me! Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin dahil nahawakan na siya ni Irene sa kanyang damit. Di naman ni Damon ang sarili kung may kakaiba ba siyang nararamdaman tulad dati tuwing nilalapitan siya ng mga babae. Ngunit nagulat at nagtaka ang lalaki dahil walang reaksyon ang kanyang katawan sa paglapit ni Irene. Ang takot ni Damon ay biglang nawala at napalitan ito ng galak. Ito naman, tayong dalawa lang naman ang nandito. Kung ayaw mo sa kaibigan ko, ako na lang. Don't worry, I don't need your money. Malambing na wika ni Irene at humalik pa sa leeg ng lalaki. Napalunok na sariling laway si Damon at huminga ng malalim. I'm a married man. Then annul her. Oh baby, I'm a bit tipsy na. I'm afraid I can drive home safe. Kinalma muna ni Damon ang sarili. Nang wala talagang maramdaman na mali, ay hinawakan ni Damon ang kamay ni Irene. Let's go to my place then. Napangiti si Irene sa narinig at basta na lamang nagpaubaya sa gwapong si Damon. Wala siyang kaalam-alam na asawa niya pala ang kanyang kasama palabas ng bar. Get inside. You can sleep if you want. Cool na wika ni Damon
at nagsimula na mag-drive nang makapasok si Irene. Hindi sumagot si Irene at bigla na lamang nagising ang kanyang pagkapilya. Tinanggal ng babae ang sariling seatbelt at unti-unting lumapit sa lalaki. Okay, miss, what are you doing? Look, nagdadrive ako at may chance na mabangga tayo kapag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. Kinakabahan na wika ni Damon dahil unti-unti na siyang hinahalikan ni Irene. Okay, handsome. Dito na lang ako sa baba para hindi ko matabunan ang daan. Bilang sagot ni Irene. Nakaramdam ng hilo si Irene pero pilit nitong ginising ang sarili. Unti-unting bumaba ang halik ni Irene sa katawan ni Damon at ramdam niya ang panginginig ng katawan ng lalaki. Oh goodness, young lady, you're making me hard. Parang galit na saad ni Damon. It's okay. It's funny anyway. Sagot ni Irene at basta na lamang binuksan ang pantalon ni Damon. Napasinghap si Damon at muntik pang mag-break dahil sa gulat. Magsasalita pa sana si Damon ngunit mabilis na itaas ni Irene ang kanyang kamay upang matigil ang lalaki. Continue driving, honey. Galit ka, diba? Now drive para makabawi ka. Ngiting wika ni Irene at basta na lamang sinubo ang galit na armas ni Damon. Kung ano-ano na ang sinabi ng lalaki sa oras na iyon, parang nawalan ng hininga sa Damon dahil sa kakaibang nararamdaman. Isa lang ang alam ng lalaki. Gusto niya ang ginagawa ni Irene. Wala pang babaeng nakagawa noon sa kanya. May humalik noon kay Damon, ngunit muntik nang ipakulong ng kanyang ama dahil muntikan na ni siyang mamatay dahil sa allergy niya. Oh goodness, young lady, magsisisi ka at ginawa mo to sa akin. Galit na wika ni Damon nang maramdamang mas lalong nagalit ang kanyang alaga. Ngumiti lamang si Irene at inisip na ginagawa niya iyon sa kanyang asawa na hindi man lang niya nakikita. Pinagpatuloy ni Irene ang pagtaas-baba at mas lalo pang pinabilisan ni Damon ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ilang sandali na lang ay lalabasan na si Damon nang bigla niyang natanaw ang sariling penthouse. Okay, enough young lady, we're here. Pigil ni Damon kay Irene para di matuloy ang nais itong mangyari. We're almost there. Saad ni Irene nang tinigil ang ginagawa sa lalaki. Walang salita na lumabas sa bibig ni Damon hanggang sa mabuksan niya ang pinto kung saan nakaupo si Irene. Nagsasalita pa sana si Irene nang bigla siyang buhatin ni Damon na parang sako ng bigas. Nagtititili ang babae dahil sa gulat, ngunit tila wala na ring naririnig si Damon. Pagpasok nila sa loob ay dumiretso ang lalaki sa loob ng kwarto, bit-bit si Irene at basta na lamang binagsak sa malambot na kama. Pinagsisisihan mo na ginalit mo ang alaga ko, miss. Dahil sinasabi ko sa'yo, ito ang unang beses na makakatikim kami ng other opposite. Saad ni Damon at basta na lamang pinunit ang magandang damit ni Irene. Ngunit imbes na matakot si Irene ay nakadama siya ng excitement. Exciting dan. Unang beses ko rin itong gagawin. At hindi ako magsisisi dahil isang gwapo ang makakakuha sa akin. Pilyang wika ng babae. Kaya naman mas lalo nag-apoy ang mga mata ni Damon, pati na ang katawan. Hindi na makapaghintay si Damon at hinalikan na niya si Irene sa labi. Napahalinghing naman ang babae dahil sa kinakagat-kagat ni Damon ang kanyang labi. Pumatong si Damon sa sexy na katawan ni Irene at bumaba ang halik nito sa leeg. Napatingin sa kabilang banda si Irene upang bigyan daan ang lalaki sa nais nito. Bumaba ang halik ni Damon sa malulusog na dibdib ni Irene at para itong isang sanggol na tila ilang taon nang hindi nakakainom ng gatas ng ina. Napapaliyad ang babae tuwing nilalaro ni Damon ang mga ito. At hanggang sa magsawa ang lalaki at bumaba ang halik sa kanyang tiyan, hawak-hawak ni Irene ang buhok ni Damon hanggang sa binaba pa lalo ng lalaki ang halik nito. Napasinghap si Irene dahil sa mainit na labi ni Damon, ngunit biglang tumigil si Damon at tumitig sa babae. What's wrong? Bakit ka tumigil?
Tanong ni Eileen at kitang-kita sa mga mata nito ang pagkabitin. Naisip ko kasi, pinahirapan mo ko kanina sa loob ng sasakyan. Kaya balak ko rin pahirapan ka. Oh gosh, you're talking too much, young man. I'm not young, honey. I'm old enough at kasal na. This is wrong. Yeah, I know. But please, nais ko namang maranasan to. Then beg. What? Beg, baby. Beg. That's all I ask. Napapikit na lamang si Eileen ng mata at iniisip na hindi naman niya ito magagawa sa sariling asawa. Please. Please make love with me. Tanging lumabas sa bibig ni Eileen. Natigilan naman si Damon at nakaramdam ng tuwa ang lalaki at agad pinagpatuloy ang naudlot nitong balak. Napaliyat si Eileen nang maramdaman muli ang maiinit na labi ni Damon sa kanyang pagkababae. Lihim na nagpapasalamat si Eileen dahil sa wakas ay nakatikim na siya ng sarap na kahit kailan ay hindi niya matitikman sa asawa. Nang magsawa si Damon ay pumaibabaw ni ito sa katawan ni Eileen. Titig na titig ang lalaki sa magandang mukha ni Eileen at kanoon rin si Eileen dito. Are you ready? Bulong ni Damon kay Eileen. Yes, baby boy. I am ready. You? Lumunok naman si Damon at tumango. I am. Mas lalo pang binigyan ng access ni Eileen ang lalaki na hanggang sa dahan-dahan nitong pinasok ang baston sa kanyang pagkababae. Napaimpit naman si Eileen dahil sa sakit na nararamdaman. Goodness! Ang laki at taba ng alaga mo! Di ata magkasya! Galit na wika ni Eileen. Shush, baby. I'm almost there. Sagot ni Damon nang maramdaman na unti-unti nang naipasok ang kanyang alaga sa loob. Huminga na lamang ng malalim si Eileen. I thought masarap ito. Hindi naman pala. Inis na wika ni Eileen. Wait, baby. Just wait. Sa una lang tumasakit. Bulong ni Damon at unti-unting gumalaw sa ibabaw ni Eileen. Oh gosh, you're right, babe. Saad ni Eileen na makaramdam ng kakaiba sa loob ng katawan. Napangiti naman si Damon at mas lalo pang binilisan ang galaw sa ibabaw ni Eileen. Hanggang sa sabay nilang narating ang langit sa ibabaw ng kama ni Damon. Humiga ang lalaki sa tabi ni Eileen at napangiti. Thank you for this night, babe. Hindi ko ito makakalimutan. May isa pa ako hindi sinasabi sa'yo. Pero bukas ko nasasabihin. Yeah. Bukas na at pagod ako. Sagot ni Eileen at tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan ay nagising si Damon dahil sa sinag ng araw na tumagos sa kurtina. Napailing si Damon at palaksan ng yakapin ang babaeng nakasama niya kagabi nang makitang wala na ito sa tabi. Mabilis na kumilos si Damon at hinanap ang babae. Ngunit wala na si Eileen sa kanyang tabi. May kumatok sa pinto ng kwarto ni Damon kaya binuksan niya ito kaagad. Hindi pa man nakapagsalita ang caretaker ng penthouse ay sinagawan na ito kaagad ng galit na si Damon. Find her! Now! Yes, sir! Mabilis na wika ng lalaki. Kahit di alam ang utos ng amo. Kaagad tinawagan ni Damon ang kanyang sekretary upang ipahanap si Eileen. Tignan mo ang buong CCTV dito sa bahay at dalhin sa akin ang babae na kasama ko kagabi. Wika ni Damon nang dumating ang lalaki. Po? Babae po? Gulat pa nitong wika. Biglang tumigil si Damon sa paglalakad at tinignan ng malamig ang sekretary. Yes! A woman! May problema ba? Wala po, sir. Sige po, at hahanapin ko po. Sorry po. Nagmamadaling wika ng lalaki at umalis na ng bahay. Mainit ang ulo ni Damon. Galit na galit siya sa sarili dahil hindi niya inisip na pwede siyang iwan ng babaeng nakasama niya kagabi. Ang tanging babaeng nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam at hindi man lang siya nahirapang huminga nang dumikit ito sa kanya. Where are you? Bakit bigla kang umalis, ha? Dahil ba sinabi ko sa'yo na may asawa ko? I can send my annulment to my wife now.
Just come back. Bulong ng lalaki sa hangin. Lumipas ang 1 buwan na paghahanap ay walang nakita ang sekretary ni Damon dahil hindi rin ito kilala ang hinahanap na babae. Nakita nila si Irene na lumabas ng penthouse ngunit nakatalokbong ito ng damit sa ulo. Galit na galit si Damon dahil tila ayaw magpahanap ng babae. Halughugin ninyo ang buong lugar. Bring her to me sa lalong madaling panahon. Wika ni Damon at agad pinirmahan ang annulment paper para sa asawa. Ano tong naririnig ko? Na makikipaghiwalay ka sa asawa mo, Damon? Dumadagundong ang boses nandun sa loob ng bahay ni Damon. Huminga ng malalim si Damon. Look, Dad. Hinahanap ko pa ang babae na kilala ko 1 month ago. Dad, she's perfect for me. Walang nangyari sa akin na masama na makasama ko siya. Kalokohan. Ano to? May exemption? Ang sabihin mo, ayaw mong matali sa kasalanang hindi mo naman mahahawakan ng babae. Pwes, magtiis ka, Damon, dahil pinanganak kang allergic sa babae. Don't talk to me as if isa akong bata, Daddy. Dahil matanda na ako at allergy lang to. Kung saan napatunayan ko may babae para sa akin na hindi ako mahihirapang huminga. Daddy, please, just let me do this. Hahanapin ko ang babaeng nakasama ko. At iharap siya sa'yo. Please, Dad. Nais ko na makipaghiwalay sa babaeng pinakasal niyo sa akin. She's Irene's son. Irene ang pangalan niya. Hindi mo man lang ba siya kinikilala? Parang nasaktan pa ang Don habang sinasabi iyon sa anak. Umiling si Damon at malungkot na tumingin sa ama. Sorry, Daddy. I'm not interested whoever Irene is. Hahanapin ko ang babaeng compatible sa akin at hindi iyon si Irene. Bagsak ang balikat ng Don. Hindi niya matanggap na mapuputol na ang ugnayan nila ng pamilya ni Irene. Ikaw ang bahala, anak. Basta't huwag kang iiyak kapag ikaw niloko ng babae mo. I won't, Dad. I won't. Huminga ng malalim si Damon nang umalis na ang kanyang ama. Tiyak niyang pupunta ito sa pamilya ni Irene para humingi ng despensa. Hindi naman nagkamali ang lalaki dahil sa mansyon mismo ng pamilya ni Irene, dumiretso andon. Kaagad pinatawag si Irene ng 1 buwan nang nagkukulong sa kwarto nito. Ayaw pa sanang lumabas ng babae, ngunit agad itong tumayo nang malamang ang ama ng kanyang asawa ang bisita. Nagulat pa andon nang bumaba si Irene na tila ba nahihiya. Ang puti mo, iha. Parang hindi ka ata na sinaga ng araw, ah. Bakit ang putla mo? Wika nandun. I'm okay po. Anong kailangan ninyo? Nasa office pa ang daddy. Salamat nga pala sa pagsalba ng kumpanya at asyenda namin. Utang namin ito sa inyo. Ng anak mo. Malungkot na ngumiti andon at binigay ang papeles na kailangan pirmahan ni Irene. Masaya ako nakatulong, anak. Pero nais ko humingi ng tawad. Nalulungkot ako at hindi mo nakilala ang anak ko. Nais ni Damon na maghiwalay kayo, Irene. Iha, sorry pero nagdesisyon na ang anak ko. Huminga ng malalim si Irene. Tila nasasaktan ang kanyang puso sa narinig. Ngunit naisip ni Irene na tama lang na maghiwalay sila ng di kilalang asawa. I'm not a good wife to him po. Kaya dapat lang na maghiwalay kami. I cheated on him. Sorry po. Alam kong mali pero nagawa kong gumawa ng mali sa araw ng kasal namin. It's okay, sweetheart. Hindi naman kayo ikinasal na magkasama. Sorry, iha. Kami po dapat ni Daddy ang mag-sorry po. Kasi ginamit namin kayo para di tuluyang bumagsak. Kaibigan ko ang daddy at mami mo, iha. Kaya walang problema. Tumango na lamang si Irene at agad pinirmahan ang papel. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis andon. Isa na lang ang problema ko. How can I rid this fetus on my belly? Bulong ni Irene. Huminga muli ng malalim ang babae nang dinama ang kanya flat na tiyan. Tumulo ang luha ni Irene nang di mapigilan ng isip na isipin ang gwapong lalaki na kasama niya sa gabing iyon.
Naalala muli ni Irene ang matatamis at maaalab nilang halikan ng lalaki. Kung hindi lang sana ako natakot kinabukasan, baka kasama ko ang daddy mo ngayon, baby. I'm so sorry kung natakot ang mami. Kasal kasi ako eh. Bulong ni Irene sa kanyang tiyan. Umalis si Irene sa araw ni iyon na may paghihinayang. Sinuot ni Irene ang gamit ng lalaki sa araw na umalis siya. Takang-taka pa ang mga katulong nang dumating si Irene dahil nakapaan na lamang ito at malaking t-shirt. Hindi naman nagtanong ang mga katulong at basta na lamang pinalampas ang ginawa ni Irene. Sa takot na baka pinahanap siya ng lalaki ay hindi na lumabas si Irene ng bahay. Hanggang isang araw ay nagising na lamang si Irene na nagsusuka at nalaman niyang buntis pala siya. Nagbunga ang isang gabi na iyon, anak. I'm so sorry. Alam kong mali pero hindi ata kaya ni mami na mag-isa. Lalo pa at kasal rin ang daddy mo. Umiiyak na wika ni Irene habang hawak-hawak ang tiyan. Buon na ang desisyon ni Irene. Alam niyang walang kapatawaran ang kanyang gagawin. Pero mas maaawa siya sa bata kung lalaki itong bastardo o walang ama. Isang buwan pa ang lumipas at nakapagpa-appointment na si Irene sa kilalang doktor sa kanilang lugar. 4 na linggo na rin ang kanyang tiyan, ngunit hindi pa halata. Walang gana na lumabas ng bahay ang dalaga at nag-drive ng sasakyan patungo sa ospital. Tumulo ang luha ni Irene habang iniisip ang gagawin. Nais niyang umatras pero buo na ang kanyang isip. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na may kulang sa mundong ibabaw. Ang hindi alam ni Irene ay may nakaabang na pala sa kanya sa ospital. Isang galit na si Damon. Sino siya para gawing ito sa anak ko? Akala niya siguro naglalaro ako sa gabing iyon. This woman. Akala niya siguro di ko siya makikita. Pwes, mali ka babae. Dahil ako mismo ang nakakita sa'yo nang pumunta ka dito sa ospital. Irene, ha? Parehas pa kayo ng pangalan ng dati kong asawa. Tss. Sa isip ni Damon. Nalaman na binata kahapon lamang na ngayon ang surgery ni Irene. Nais ng babae na ilaglag ang bata at nalaman niya ito nang pasukin ang klinik ng isang doktor kung saan lumabas si Irene. Kuyom-kuyom ni Damon ang 2 pala dahil sa galit. Maya-maya pa ay dumating na si Irene at agad bumaba ng sasakyan. Suot ang itim na bestida ay napalunok si Damon dahil biglang nagwelga ang kanyang alaga. Wag mo na today, Junior. May isa-save pa tayong fetus. Bulong ni Damon at lumabas rin ng sasakyan. Hindi pa man tuluyang nakapasok si Irene sa loob ng ospital ay nahawakan na ni Damon ang kanyang kamay. Nagulat ang dalaga nang makita si Damon, lalo na nang ngumiti ito ng peke. Saan pupunta ang babaeng 2 buwan ko nang hinahanap? Bitawan mo ko! Hindi kita kilala! Really, Gusto may paalala ko sa iyo, Irene, kung sino ako. Napasinghap si Irene sa gulat. Oh God! Paano niya ako nakilala? Please Lord, iligtas mo ko dito. Promise, iluluwal ko ang anak ko. Basta't ililigtas mo ko sa may asawang lalaking ito. Bulong ni Irene sa taas. Ngunit masyado mahigpit ang hawak ni Damon sa kamay ng dalaga at agad itong dinala sa kotse. Pagpasok pa lamang ni Irene sa kotse ay siniil na siya ng halik ni Damon. Noong una ay nanlaban si Irene, ngunit masyadong malakas ang binata kaya tuluyan na siyang nawala ng lakas. Ilang segundo pa ay binitawan na ni Damon ang labi ni Irene. Tumulo ang luha ng dalaga at agad namang kumalma si Damon. Hey, don't cry. I didn't mean to scare you, Irene. I'm sorry. Alam ko kung bakit ka nandito. Matagal na kitang pinapahanap, babe. At nagbabaka sakali ako na makita ka dito. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita kita. Pero hindi ko nagustuhan ang natuklasan ko kahapon, Irene. Bakit? Bakit mo ipapalaglag ang bata? Para ano pa? Ha? May asawa ka.
Hindi kita kilala at lalong ayaw kong mabuhay ang batang ito na kulang sa ama. Hindi madali maging single mom. Ramdam ko yan sa daddy ko pa lang. Buliw dito ng dalaga. No. Shush now, babe. I understand you. Pero hindi ako papayag na gagawin mo yan sa anak natin. Nandito na ako, Aileen. Nakita na kita. Pero may asawa ka. Ayoko maging karida. Wala na kami ng asawa ko. I already filed an annulment at pumayag siya. Just calm down, please. Tulala pa rin si Irene sa sinabi ni Damon. Hindi niya maintindihan ngunit iba ang pakiramdam niya sa oras na iyon. Tumunog ang cellphone ng dalaga at ang kanyang doktor ang tumawag. I'm sorry, Doc. I already changed my mind. Opo. Sorry po sa abala. Sagot ng dalaga na masagot ang tawag. Nakahinga ng malalim si Damon at niyakap si Aileen. Nais kong ipakilala ka sa dad ko. Nais kong sabihin sa iyo ang totoo kung bakit takot ako sa iyo na gabing iyon. Please, Irene, sumama ka sa akin. Sumisinghot-singhot pa si Aileen, ngunit kalaunan ay pumayag rin na sumama sa binata. Buong biyahe ay tahimik si Aileen at ganoon rin si Damon. Hindi alam ng babae kung ano ang tumatakbo sa isip ng kasama, lalo pa at seryoso lamang ang tingin nito sa daan. Look, I'm sorry. Hindi natuloy ng dalaga ang sasabihin dahil biglang pumreno si Damon. Shut up! You're sorry? Saan ha? For leaving me that day? O just sa plano mo para sa walang kamuwang na anghel? Sorry. Please don't judge me. Takot lang talaga ako sa posibilidad na... Look, I don't know you. At alam kong kasal kang tao. I already annulled her. Ikaw ang nais kong makasama at hindi ang asawa ko. Irene, tell me the truth. Noong may nangyari sa atin, may naramdaman ka ba sa akin? Upawang pangangailangan lamang sa katawan? Takot na tanong ni Damon. I like you that night. Really, pero may asawa ako. Nagulat si Damon sa nalaman. Umiling ng ilang beses ang lalaki at nagsimula muling mag-drive. You're lying. Hindi ka kasal at wala kang asawa. Rason mo lang yan para makaiwas ka sa akin. No. I'm telling the truth. I am married. I was married. Huminga ng malalim si Damon at diretso ang pag-drive pa uwi sa kanilang bahay. Hindi na muna nagsalita si Damon hanggang sa narating nila ang mansyon. Sa labas pa lamang ng bahay ay kinakabahan na si Aileen. Hindi niya maitindihan ang sarili kung bakit siya kinakabahan. Pasok tayo sa loob. Naghihintay si Daddy sa atin. Daddy mo? Pero bakit? Si Daddy ang magpapatunay sa lahat ng sasabihin ko sa iyo. Kaya kita dinala dito. Napalunok ang dalaga at tumango. Maya-maya pa ay hinawakan na siya ng binata at sabay pumasok sa malaking bahay. Pagdating sa sala ay nakita ni Irene ang isang pamilyar na lalaki. Kaagad itong tumayo at nagulat pa si Irene na makilala ito. Irene? Irene! Iha! Ikaw ba yan? Gulat na wika nandun. Tito? Dad? Tawag ni Irene dito. Takang-taka ang mukha nandun, pati na si Damon. Nagtataka rin si Irene at tumingin sa binata. Kilala mo ang daddy ko? Oh my goodness! Son! Si Irene ba ang sinasabi mong babaeng nakasama mo? Na hindi man lang lumabas ang sakit mo nang makasama siya? Yeah. Yes, Dad. Siya nga. Wait lang po. What's happening? Hindi ko na alam ang nangyayari. Wika ni Irene at pumagit na sa dalawang lalaki. Iha, calm down. Yang lalaking kasama mo ay anak ko. Ang asawa mo na hiniwalayan ka. Nalaglag ang panga ni Irene sa nalaman. Palipat-lipat ang tingin ng dalaga sa dalawang lalaki. Kung nagulat at hindi makapaniwala si Irene, ay ganoon din si Damon. Dad, what are you talking about? Imposible na siya ang asawa ko. Why?
Nakita mo na ba ang asawa mo? Hindi, di ba? Teka, paano ba kayo nagkakilala? We met at the bar at may nangyari sa amin. Kaya ako nasabi na compatible kami, Dad. Teka, pero paano nangyari yun? Sa pagkakaalam ko, hindi ko pwedeng makita ko o makasama ang asawa ko. Ex-husband by the way. Kasi may sakit siya, na allergic siya sa babae. It's true, Iha. May sakit ang anak ko. Allergic siya sa babae. Kaya sa papel lang kayo kasal. Na ngayon ay wala ng bisa. Napahilot na lamang sa ulo si Aileen. Bigla siyang nahilo sa oras sa iyon at mabilis namang lumapit si Damon sa kanyang tabi. Are you okay? Why? What's happening? May sakit ba siya, anak? She's pregnant, Dad. At nahilo ata siya sa stress. Bago pa man sumagot Andon, ay bigla na lamang natumba si Aileen at nasalo naman ito ni Damon. Kaagad dinala ng dalawang lalaki sa ospital si Aileen. Kinakabahan si Damon sa oras na iyon, kaya hindi na niya naisip ang kanyang sakit nang isugod nito sa isang doktor si Aileen. Please, do everything for my wife. Buntis siya at bigla siya nag-pass out. Okay sir, kami na ang bahala sa misis mo, okay? Calm down. Sagot ng babae ng doktor at hinawakan pa sa kamay si Damon. Tumango ang lalaki at naiwan sa labas sa emergency room habang ni Damon ang kanyang hininga at napansin ito nandun. What's wrong, Iho? Oh my goodness! Ang allergy mo! Takot na wika nito at basta na lamang natumba si Damon sa kamay nito. Humingi ng tulong Andon at agad namang inasikaso si Damon. Maya-maya pa ay nagising naman si Aileen at agad hinanap ang lalaki. Na-confine si Damon, Iha. Nakalimutan niya may allergy siya sa babae, kaya basta na lamang siya lumapit sa isang babaeng doktor kanina. He's fine now. Natulala na lamang si Aileen. Napatunayan niyang si Damon at ang lalaking nakasama niya sa gabing iyon ay ang kanyang asawa. Nais ko siyang makita, Dad. Okay na naman ako. Tumango ang matanda at dinala si Aileen sa silid ni Damon. Nagulat pa si Aileen na makitang namumula pa ang balat ni Damon at nangihina ito. Oh my goodness! Are you okay? Paano nangyari ito? Bakit sa akin ay hindi ka nagkaganyan? Bakit sa ibang babae lang? I don't know either. Basta alam ko ay hindi allergic ang katawan ko sa iyo, Irene. I'm sorry about the annulment. Kung alam ko lang na nakahanimun ko na pala ang asawa ko sa araw mismo ng kasal namin, ay hindi sana ako nakapaghiwalay. Come back to me, Irene. Please come back. Napatango na lamang si Irene at niyakap ang binata. Of course. Aayaw pa ba ako? Kung kailan nalaman ko na ang totoo, na ikaw at ang asawa ko ay iisa. Lalo na ngayon, magkakaanak na tayo, Damon. Mahal kita, Irene. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng para sa akin. Ikaw ang binigay ng Diyos para sa akin at wala ng iba. Tumulo ang luha ng dalaga at hinalikan sa labi si Damon. Mahal din kita, Damon. Pakakasalan kita, Irene. Ngunit ngayon at sa simbahan na, hindi sa papel, kundi sa harap ng altar. I will love to, Damon. Can't wait to marry you again. Labis ang tuwa ng nararamdaman ng dalawa sa oras na iyon. Hindi nila inakala na sa simpleng kasal nila sa papel ay may karugtong pala sa huli. Tunay ngang love moves in mysterious ways. Dahil ikinasal man sila una sa papel, lumipas ang ilang buwan ay sa simbahan na. Medyo may umbok na ang tiyan ni Irene nang pumasok sa simbahan. Hindi iyon ikinahiya ng babae dahil nagbunga ang kanilang unang gabi ni Damon at nalaman pa nila sa huli na mag-asawa sila. Lumipas ang ilang buwan ay isinilang na ni Irene ang kanilang unang babaeng anak at natuwa palalo ang mag-asawa dahil normal ang bata. Hindi naman na ng bata ang kakaibang sakit ni Damon. Wala nang mahihiling pa si Damon kundi ang maging malusog ang kanilang anak.
at habang buhay sila ng kanyang asawa sa hirap man at sa ginhawa. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam!